Magandang umaga, Astasia! Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi, mga ka-heartbeat! Ito po ang programa para sa mga mangmang, ignorante at mapangusgang lipunan ng social media na, alam niyo na yan, hindi nagbabasa ng dyaryo at hindi nanonood ng aksyon at nagbubukas ng Balikbayan Box. Welcome sa #1 news and commentary program dahil umuulan ng mga gwapong leading man at pumapantay sa karisma ng mga bida sa On the Wings of Love! Walang kukontra sa Bureau of Customs! Sa ulo ng mga namamagat, nagnananang balita, lalaki nagtangkang tumalon sa footbridge dahil hindi na love ni Mrs. Ang tsakit-tsakit na be! Lengguwahe ng mga baklus gustong i-push ng DepEd na gamitin sa pagtuturo sa mga paaralan. Sa balitang abroad, pak na pak magbibigay ng update ang ating foreign news correspondent na si Anderson Kupal sa nangyaring tensyon sa South Korea. Sa pampalakasan, kilalanin ang Pinoy na lumilevel ngayon kay Tiger Woods. At sa ating komentaryong kupalihimay ng ating security and counterterrorism expert, ang kakupalan sistema ng Bureau of Customs. Nabulabog ang mga tumatawid sa footbridge sa Quezon Avenue. Isang lalaki kasi ang nagtangkang tumalon. Ang dahilan, nag-LQ sila ni Mrs. Ang tsakit-tsakit na be! Narito ang report. Literal na just hanging around ang lalaking ito sa footbridge sa Quezon Avenue. Ayos ba ang view dyan, tol? Balak ng lalaking itatago natin sa pangalang Mahario magpakamatay. Nag-iwan pa ito ng liham para sa asawa at 5 anak. Hindi na raw kasi siya love ng kanyang misis. Ang tsakit-tsakit na, be! Nakita na po namin siya na nandun na po nag-iisa. Maya-maya po, bigla na lang po siyang nag-climb over. Rumisponde ang Bureau of Fire Protection at naglatag ng inflatable cushion. Inakyat din nila si Mahario at kinausap. Maya-maya pa, nahimasmasan na rin ito at sumama sa mga otoridad. Mahal na mahal ko silang lahat. Kahit buhay ko kapalit. Para maramdaman lang nila yung pagmamahal ko. Sa presinto, inamin ni Mario na ayaw na siyang kausapin ng kanyang misis na kumuha pa ng protection order laban sa kanya. Doon kung nasan siya ngayon, hindi ako makapunta. Nasaan ba siya ngayon? May protection order kasi siya eh. Dahil nga lang sa pagsiselos ko. Kasi madalas na nga kami mag-away. Yun lang naman pala. Pero kahit tumalon daw siya mula sa footbridge, ay hindi naman siya machuchugi. Baba-baba lang yun. Ika nga, love is a leap of faith. Wag lang mula sa footbridge, tol! Umaksyon! Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Merong hindi nasama dyan sa ulat na yan. Ano na? Nagsasabu pala yan, si Mahario. Ay, naku. Ako wala akong makomment. May makomment ka ba? Wala akong makomment, kundi mga sabihin ko na lang ang sangkap ng Pagluto sinigang. ng sinigang. Hindi na gets. Hindi mo nakikita yun sa internet. Yung mga walang makoments, maglalagyan ng recipe. Yun yung kapalit ng first. Ang paborito na comment ni Jun Sabayton, first to comment, first to like. Ngayon, wala akong makomment, kundi sabihin ko na lang ang sangkap ng sinigang. Yun yung mga binablock natin eh. Pero hindi solusyon ng pagpapakamatay. Hindi, tsaka sabu yun, tol. Sabu yun, Sabihan mga Jun. Sige! Magsabo pa kayo, mga hayop kayo. Hindi lang sa mga opisyal ng gobyerno, uso ang paggamit ng Becky language. Akalain yung gusto rin itong i-push para gamitin sa pagtuturo sa mga eskwelahan. Charot! Charot! Narito ang report. Charot! Sa pa nga, charot. Charot! Sabi ni Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ito naman ang sabi ng ating mga opisyal. Charot? Ano man charot-charot na sinasabi? Bahagi ito ng tinatawag na gay lingo o lengguwahe ng mga kapatid nating Becky. Bongga! Kalat na ang Becky language sa lipunan. Kaya naisip ng DepEd na gamitin na rin ito sa pagtuturo sa klase. Career! Ang layunin ng wika para maituro, para makapag-communicate. Kung yung language na yon o yung words na yon ay yun ang maintindihan ng isang
bata, ng learner, dapat lang naman gamitin, di ba? Pero familiar ba sa Becky language ang ating mga syupatid? Winnie Cordero ba ito o Luz Valdez? Charot. Ito yung maharot. Tsaka, pangit. Yung pak, pag may gusto silang sabihin, tas maganda. So, pak, gano'n sila. Chorba, nonsense, kalokohan. Pero swak ba o ligwak sa kanila na gamitin ang Becky language sa eskwela? Sa mga kumpanya po, kung gagamitin po yung mga Becky language, hindi po siya disente pakinggan sa mga ibang tao. Kasi kaya nga nasa paaralan yung mga bata para matutunan nila kung ano yung tama. Tamang salita. Spluk na spluk! Charot, maarte, malandi. Ume Eklavu, R.A. Rivera, News 5 Kontrabando. Yung pala yung Luz Fernandez o Winnie Cordero. Galing. Ang ganda. Alright, sa mga bulakbol at teacher's enemy, makinig kayo. Ngayong Setyembre, pinagdiriwang ang Teacher's Month. Akala nyo ba? Madali magturo? Hindi. Kaya naman, sa edisyong ito ng Kontrabando, mga kasama natin, si Teacher Nika Vasconcillo ng Teach for Philippines. Hello po. Good. Teacher, may I go out? No. Hindi kita itatabi kay Jun sa Baytoy. Ano ba tong Teach for Philippines? Una sa lahat, Teach for the Philippines. Ang Teach For the Philippines? Yes. Sorry, mangmang yung manunulat namin kasi. First of all, ang Teach for the Philippines, isa siyang NGO or isang non-profit organization na ang goal niya ay lahat ng mga bata ay magkaroon ng quality ng education. So, para magawa nila yon, kami, tulad namin, tumatanggap sila ng mga young leaders para magturo sa public school. Kailangan ba yung leader talaga? Hindi ba Hindi pwedeng naman. tambay, mga ganyan? Oo, tambay. Marami Ito, naman tingnan mo matagalinong ba, tambay. Teacher Nika, pwede ba magturo yan? Basta meron kang heart and passion to At serve. saka, magaling ka magsalita. Meron ka pang heart May heart and passion to yan. serve. May paglalagyan na ako. Halimbawa, meron tayo mga standby dyan. Wala namang training sa pagiging Oo. teacher. Pero nakapagtapos. Merong heart, may passion. Oo. At college graduate. Kaya nyo bang i-train para makasali dyan? Yes, yun yung maganda sa Teach for the Philippines. Yun, oh. Yeah. Basta meron ka ng qualifications na nila, Teach for the Philippines will help you to have the needed qualities to be a good teacher and a good leader as well. Ang mga pinaglalagakan ninyo ng mga teacher ay ano ba to? Meron ba sa Kaburuan? ilalim ng tulay? Sa probinsya ba yan? Parang Doctors for the Barrios, ganun. Ang Teach for the Philippines ay nagkakaroon sila ng partnership with DepEd at yung DepEd sila ang nagbibigay ng school kung saan ilalagay yung mga teacher. Saan ang pinakamalayong nasa? Pwede bang ilagay ito kunyari sa Maguindanao? Oo, Sa Baytoy? yan. Sa ngayon, meron sa Cagayan de Oro at sa Siargao. Siargao? Pwede siya. And we're also hoping na mas dumami pa yung mag-partner namin na places. Paano sumali? Paano sila makakapag-volunteer? Well, i-check nyo yung website namin sa teachforthephilippines.org or yung aming Facebook na Teach for the Philippines. Yun, open yun and nandun lahat ng details on how you can Ako, apply. nag-like ako Siyempre, dyan. basahin nyo. Yes, like the page so you will know more about it. Kano naman ang sweldo? Kapantay namin ng sweldo yung Teacher 1 ng mga public schools, which is the Oo, entry-level ng malaki-laki mga... din yun. Yung Facebook tsaka yung website nila, nandyan yan, para basahin nyo ng maigi. Pag hindi nyo nabasa yan at naintindihan, ibig sabihin nasala na kayo doon sa mga gusto nila maging teacher. Oo. Sabihin, mangmang ka talaga, tsaka comment ka lang ng comment ng... Paano magluto ng sinigang? Mga hayop kayo. Tsaka first to like, mga hayop. Okay, maraming salamat sa Thank iyo. you, Teacher Nika Nika. Vasconcillo. Vasconcillo, yes. Ng Teach for the Philippines. Thank you very Ito much. po ulit yung website nila, mga mangmang. Ayan, na gustong magluto ng sinigang. Ang kahirapan kasi, syupatid ng kamangmangan. Yan. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula sa babaeng umuulan ng kagandahan. Ito na ang eksperto sa weather na pang forever. Pasok Binibining, Bea Benedicto. Mga kapatid, patuloy na magiging malabo ang lagay ng ating panahon sa susunod na ilang araw dahil sa umiiral na cold front. Cold front na kasing lamig ng pagtingin ng mga pa-fall sa kanilang mga abanger. Kaya umasa, talent mo yan, sa malamig at medyo maulan ng mga hapon at mga gabi. Utang na loob, huwag nyo naman i-tweet o i-status sa Facebook na momol weather na. Maawa naman kayo sa mga kapang walang kayakap. Ganun talaga, tag-ulan na po. Trivia time na naman, sinong host sa Kontrabando ang varsity ng Chinese Carter noong high school? A. Si Ramon, B. Si Epe, C. Si Bart at si Makmak, o D. Si Henry Smigman. O ilagay nyo na ang inyong mga comments and answers dyan sa baba.
Back to you, boys! Cold front Cold yan. front, minsan nga, cold front, back, tsaka side. Hindi, meron talagang mga ganun. Malamig yung pagtingin. Halaman lang. Hindi, maganda nga magpakahalaman na lang para wala nang iniisip ng mga ganyan. Katarantaduhan yung mga feelings na yan. Kakapanghina yung mga ganyan. Bakit mo dinudot-dot yan, mami? Kaya, balitang pampalakasan naman tayo mula sa eksperto ng paghigop ng lakas. Ito na si Bart para sa sports segment na... Balls! Kamakailan, isang kababayan natin ang bumida sa sports na golf. Ang galing kasi niyang pumalo ng balls. Ay! Siya ang half Filipino, half Australian na si Jason Day. Tubong late ang kanyang mother dear. Presently, nasungkit ni Papa Jason ang kauna-unahang niyang PGA Championship title. Ang husay niyang pumalo ng balls. Malakas man o mahina, talagang enjoy niya ito. Ang balls kasi, laging shoot sa butas. Tinalo niya sa pagpalo ng balls ang Amerikano si Jordan Spieth, pati si Tiger Woods na nagpahawak ng balls sa ibang babae. Tinalo niya. Sobrang emotion. Napakrayola si Papa Jason. Don't cry na baby. Sa pagkapanalo, mas kapante na raw siya sa paghampas ng balls. Present sa awarding ang kanyang anak at Mrs. na John Tees. I love you, Papa Jason. You just made my day. Pero susunod, wag mo nang isama yung Mrs. mo ha. Ako na lang isama mo. Diba? Back to you, boys. Alright mga kapatid, mukhang nangangatog na ang balls ng mga cute na K-pop boy band. Lalo pat muli na namang sumiklab ang tensyon sa North at South Korea. At para bigyan tayo ng update ha, nagre-report live mula, Diyos ko, sa DMZ. DMZ pa yun, tol. Sa demilitarized zone. May budget tayo, wala kang aircon? Matindi yan. Wow. Anderson Kupal, right smack in the middle of the action. Anderson! Annyeonghaseyo. Anderson Kupal is my name. Farinyos is my game. Right now, I'm here at the border of North and South Korea, where tension is building between the two nations. The tension is so thick, you can eat it like bibimbap. As you can see, young gentlemen from North Korea are already enlisting in the army to fight the South Koreans. Check, check, check. Very bad. The South Koreans, meanwhile, are using social media to show their support for their country. The tension began with two South Koreans were seriously injured after landmines exploded near the borders. North Korea has already denied planting the landmines, but the South Koreans said, "Come on, Mamon, who are you kidding?" As retaliation, they have started a propaganda against North Korea. It is still unclear if it includes anything about Kim Jong-un's unexplainable hair. As a response, North Koreans said they are prepared to attack with force. This is very bad, guys. The good news, officials of both countries have already begun peace talks. As they say, make peace, not war. War is for Clash of Clans only. I'm Anderson Kupal, reporting live from Korea for News 5 Contrabando. Ano kaya mangyayari kay Lee Min-ho? Hindi naman natapos ang state of war nila eh. Parang ceasefire lang yun eh. Yung after ng Korean War. Tsaka malamang yung dalawang yan, ayaw din nila ng gulo. May mga weapons na nakakatakot yan. Sino ba naman may gusto ng gulo? Tama. Meron. North Korea. North Korea, South Korea, sana magbati na kayo kasi maapektuhan ang mga Pilipino sa mga away nyo, lalo na yung mga K-pop fans. Thank you. Yun na nga, bro. Top 5 tayo. Top 5. Alright mga kapatid, 5, 4, 3, 2, 1. Ang top 5 natin sa linggong ito ay kaugnay pa rin. News brief muna tayo. Mamayang gabi, high tide. Alright, 5, 4, 3, 2, 1 mga kapatid. Gaya na nabanggit natin, ang top 5 natin ay may kinalaman pa rin sa editorial ni Kupal. Ha? Ito yung mga talagang malilikot ng imahinasyon sa Alam mo social naman media. ang mundo ng mapanghusgang internet. Ito pa mga top 5 memes natin na may kinalaman ngayon sa issue sa Bureau of Customs. Sa number 5, sa numero 5 mga tol, ito, mensahe para sa mga magkakalkal na inspectors. Yan. Ang ganda niyan. Sa number 4. Eto naman, sa number 4, pinanindigan na yung logo. Ang dami nagsusuot ng ganyan. Oo. Ang dami nagsusuot ng ganyan, no? Sa sangay ng pamahalaan. Sa number 3. Sa numero 3, pinandigan na yung kutis mismo ng commissioner. Easy mga to. Leto. Ganyan yung ginagawang bag eh, no? Nako, easy. Sama naman yan. Sa numero 2, yari ang padala.
Napaka-creative ng pagkalikot. Pwede ng sa logo tsaka slogan. Pwede sa advertising, yung mga... Pwedeng maging copywriter tsaka art director. Pwede. At sa ating numero 1, meme tungkol sa Bureau of Customs sa linggong ito ay... Para pagbukas, may mga snake na lumabas. na agad, oh. Parang Gusto pang haluan ng King Cobra. May mga Snakes on a plane. Yun. Kawawa naman yung magbubukas ng kahon. mas kawawa to. Itong meme na to. Ito yung bonus. Yan. Bonus meme! Ayan. Maraming. Chakit. Mga emo. Yung sarili, tol. Hindi na nakayaan na lang pakahirapan sa bansa. I hate my life. Siguro nakunan din ang item yan sa customs. Ako po, si Neroso Kupal. Hindi po ako nagmumura. Kupal talaga ang pangalan ko. Pero di bali ng Kupal ang pangalan ko, hindi naman Kupal katulad ng mga taga-customs. Nyo, ang kapal ng mukha nyo. Kung bulat-latin nyo ang pinapadalang balikbayan box ng mga OFW, akala nyo sa inyo. Tapos sasabihin nyo, naghihigpit kayo para hindi kayo malusutan ng mga smuggler. Litsi. Basura nga galing Canada, lumulusot sa inyo eh. Take note, wala sa balikbayan box. Yan, nasa higanting container van. Hindi na kayo naawa sa mga OFW. Balikbayan box, naguunahan kayo. Pero pag bangkay ng OFW sa box, wala kayong pakialam. Oo nga, may buwis na dapat bayaran. Pero bakit pati lata ng sardinas at saka chocolate na padala binubulsa nyo? Hoy Customs, hindi smuggler ang mga bagong bayani ng bayan. Kung smuggler ang hanap ninyo, huwag ninyong pag-inita ng mga OFW. Bagay sa inyo, padala ng balikbayan box na puno ng itsas. Buti pa si Chris Aquino, mas may sense sa inyo dahil pinaabot na niya sa mga kaukulan ang problema. Bigyan ko siya ng A for I-Fort. Pero yung utol niya, pinaubaya sa customs ang problema. Ng shit. Hindi kailangan buksan ng mga balikbayan box para maghanap ng mga smuggle na gamit at droga. Anong ginagawa ng mga extreme machine ninyo dyan? Binubulok nyo lang? Pustahan. Pag i-lifestyle check yung mga taga-kurakot sa customs, sobra-sobra ang yaman ng mga buhayang yan. Siya nga pala, may padala ako dyan. Para di na kayo magabala, ito ang laman dyan. Teka muna, bago kayo magpasalamat. Puro barako ngayon. Dapat meron din tayong may Marias. Sa buhay natin. Naku! Tawagin na natin yung ano. Marias, ito yung Maria na sa Japan. Hindi yun! Bawal yun! Bawal din tawagin mga chicks yung mga yan. Mas bata ito mga to, mas bata. Yan, tinatawag natin dapat mga binibini. Papasukin na natin ang Tres Marias! Yun o. Ang gaganda na. Ayun o. Lolita Carbon tol. Ito lang to. Buki Chua, Lolita Carbon, Bayang Barrios. Bayang Barrios. Malapit to. Ayan, meron kasi silang concert tol. Dapat panoorin natin. Panoorin natin. Kailan bang concert? Sa September 4 sa Music Museum. Kaya mga bandido-bandida, pumunta kayo doon. Puro bandido yung mga yan. Guerrilla, bandido. Grabe, no? Talaga pinanindigan niyo tong grupong to, no? Siyempre naman. Alam mo, para pagsamahin kaming tatlo, mahirap, no? Kaya, mahirap kasi may kanya-kanya din kami schedule. Pero for Tres Marias, sa Music Museum, sa September 4, Friday yon. Andito yung detalye. Nandyan yung detalye. Nandyan. Kung saan kayo pwede bumili ng tickets. Thank you. Dapat may sample yan. 1, 2, 3. Kung ayaw mo na sa akin, wala akong magagawa. Hindi mo na kakailanganing magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para sana na lang ding luluha ang puso ko. Yun, no? Palakpakan. Natunaw ako. Maraming We love you. Alright, at yan, isa na namang edisyon ng mga namamaga at nagnanaknak na balitaan. Ito ang programa para sa mga mangmang utak biya na mga mapahusgang lipunan ng social media. Na alam niyo na yun, kung kasunod doon. Hindi nagbabasa ng dyaryo tsaka comment ng Paano? like tsaka paano magluto ng sinigang. Sa ngalan ni Lord De Vera, R.A. Rivera, June Sabayton, cute na Bea, Bart, si Kupal at si Anderson Kupal. Ako si Ramon Bautista. Walang kokontra sa Bureau of Customs!